Magugulat na lang itong si Tera matapos ang kanyang kapatid na si Gea ay bigla na lamang nawawala. At ito namang si Gea ay masayang masaya. Walang mapaglagyan ang kanyang kasiyahan. Naroon na nga kung saan siya napupunta. Hindi niya maitago ang saya sa kanyang puso. Marami siyang bagay na hindi nagawa nung siya ay buhay pa. Kaya naman sa kanyang pangalawang pagkakataon susulitin niya ito at gagawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noon. Naglibot si Gea at ninamnam ang mga bagay sa mundo. Nahawakan na niya ang mga dating hindi niya maghawakan, ang mga laruan, ang mga bulaklak, kaya naman siya ay tuwang-tuwa. Subalit sa Tera ay napuno ng pangamba. Kahit masaya siya na makitang mayroon ng buhay ang kanyang ate Gea, nahahawakan na niya ito at nakakasama na. Subalit hindi rin niya maiwasang mangamba, lalong-lalo na at malaki ang kanyang hinala na maaring ang katawan ni Gea ay alay mula sa kabilang panig mula kay Gargan. Tapos mag-ikot nga ni Tera at hindi niya makita ang kanyang ate Gea. Agad na imunangkahi nga nitong si Adamos na hanapin sa pamamagitan ng kanyang brilyanting lupa. Subalit instead na hanapin ay mas minabuti nga nitong si Tera na alamin kung kanino galing ang alay na katawan sa kanyang kapatid dahil nais niyang mapanatag. Subalit magugulantang sila sapagkat si Gea ay nakipagkasundo na nga kay Gargan. Napabuntong hininga na lamang itong si Flamara matapos makita ng kanyang pinsan ay talaga namang napakaswail. Hindi nag-iisip na kung ano ang posibleng konsekwensya sa kanyang mga pinagagawa, lalo lahat kabilang panig iyon, ang lahat ay may kapalit. Napailing na lamang itong si Tera matapos masaksihan ang ginawa ng kanyang kapatid at naisip niya na nasa panganib na silang lahat ngayon, lalong lalo na at anumang galaw nga nitong si Gea ay nakamonitor dito kay Gargan. Maaring alam na rin ni Gargan ang kinaroroonan nila, kaya anumang oras ay bigla na lamang susugod ito at alam niyang nasa panganib pa rin ang kaluluwa ng kanyang ate Gea sapagkat ito'y hawak ni Gargan at lagi itong bumabalik sa kanyang isipan. Sa madaling salita ay kinukontrol nito ang kanyang utak, kaya naman isang maling hakbang ang ginawa ni Gea kung saan nakipagkasundo siya sa isang kalaban. Naman, hindi na nagdalawang isip itong si Tera na kausapin ang kanyang kapatid. Alam niyang mapapahamak lamang ito. Alam niyang tuso itong si Gargan at alam niyang hindi ito magpapatalo at hindi ito makikipagkasundo kung mga oras na malulugi lamang siya. Tiyak niya na mas matindi ang kapalit na hinihingi ni Gargan at hindi niya ito matatakasan. Kaya naman sinubukan niyang kausapin ng kanyang kapatid na kailangan ay pag-isipan niyang mabuti na kailangan ibalik niya kung ano man ang inalok na katawan nitong si Gargan dahil nasa panganib lamang ang kanyang F3.